Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. May boses ba tayo? Grabe, no? Ang sarap umawit sa Panginoon. Naubos yung boses ko dun. Ayan. Thanks, Lord. Praise God. Ayan, God is good. And all the time. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Ayan, salamat sa Panginoon. Dahil isang linggo na naman ang na-survive natin. At muli, sama-sama po tayo na narito upang magpuri, mag-awitan, magpalakpakan, at makinig ng kanyang mga salita. Ayan. Salamat sa kalooban ng Panginoon at tayo ay narito sama-sama ngayong araw na ito. At muli nga po, gaya ng nabanggit, ang ating topic sa araw na ito ay pinamagatang ang katiyakan ng layunin ng Diyos. Ito po ay isang paalala sa atin na tiyak ang layunin ng Panginoon para sa atin. Ayan. Na kung babasahin natin ang nasa sulat sa Romans chapter 8, verse 28. Ito po ang nasa sulat. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ayan. And sa English nito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ayan. According to His purpose. Ang purpose ng Panginoon. Kaya ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng maraming mga bagay na paalala. And at the same time, meron tayong tatlong bagay na pinaka-i-emphasize ngayong araw. Una ay ang katiyakan ng layunin ng Panginoon para sa atin. Pangalawa, ang kanyang pagkilos sa lahat ng bagay. At ang pangatlo ay ang pagkakakilanlan ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ayan, susuriin natin yan isa-isa upang mas maunawaan natin at may apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan. Ang unang bagay ay ang katiyakan ng layunin ng Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, maaring naitanong na natin yan sa ating mga sarili, no? Maaring ikaw ay bata pa, pero possible din naman na naitanong mo na yan sa iyong sarili. Na hinahanap natin kung ano yung purpose natin sa buhay. Meron ba? Meron bang nagtanong yan sa sarili natin? Na hinahanap natin yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Kung ano ang layunin ng ating buhay habang tayo ay narito. Ano ba yung magagawa ko? Ano ba yung dapat kong gawin bilang tao? Ano ba yung dahilan ng aking existence? Yan. Kung ano ang layunin ng iyong buhay. So maaari, muli na naitanong mo na yan sa iyong sarili. At napakahirap sagutin yan. Di po ba? Madali bang sagutin yan? Madaling itanong, anong purpose mo? Pero, kung sasagutin natin yan right away, mapapaisip ka ng napakaraming bagay. Wala ka agad maiisip na iisang bagay lamang na dapat mong gawin. Ngunit sa talatang ito, mga kapatid, gaya nga ng nabasa natin, kung babasahin natin muli,
Sinasabi dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay kalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ayan. Those who are called according to His purpose. So ano ba ang purpose na ito? No? Ibig sabihin, may purpose ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. May layunin ang Panginoon. Even now, no? Hindi aksidente o hindi nagkataon lamang na tayo ay narito ngayong linggo. No? Talagang naayon ito sa kalooban ng Panginoon. At malinaw yan na malinaw ang plano ng Panginoon at ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Isa sa mga paboritong verse natin na laging binabasa patungkol sa plano ng Panginoon ay ang Jeremiah chapter 29 verse 11. No? Na sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So may plano ang Panginoon sa atin at nalalaman natin yan. Amen? Ano ang plano ng Panginoon? Ito ay sa ikabubuti natin at para din naman tayo ay magkaroon ng pag-asa at magandang kinabukasan. So yung mga iniisip ng Panginoon para sa atin ay para sa ating ikabubuti at hindi sa ikasasama. Ito rin naman ay nagpapakita sa atin ng buhay na talagang mahalaga at naaayon sa kanyang kalooban. Kung ano ang layunin niya para sa atin dahil ito ay para sa ating kapakanan din naman. So, kung iisipin nating mabuti, kung tatanungin muli natin ang ating mga sarili, ano ba ang layunin ko? Siguro babalik tayo kung ano ang iyong belief, kung ano ang iyong paniniwala, kung ano ang iyong faith, no? Ano ba yung faith mo? Kung ikaw ay isang Christian, saan dapat nakatuon ang layunin ng iyong buhay? Muli ito ay paalala sa atin, no? Kailangan nating balikan kung ano ang root, kung ano ang ugat para malaman natin kung ano ang magiging bunga, no? Kailangan nating alamin kung saan nagmumula ang layunin natin para atin naman itong maalaman. Dahil ang Panginoon ay tiyak sa kanyang layunin sa ating mga buhay at dapat tayo din naman ay maging tiyak sa kanya para maging tiyak din naman ang purpose natin. Dahil kung hindi, ikaw ay maliligaw at parang alon na hinahampas lamang ng hangin kung saan-saan. Ganon din naman ang sabi sa Efeso chapter 1 verse 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Sinasabi dito, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana o meron daw inheritance na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumawa o gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. So yung mana daw natin sa Panginoon ay itinalaga na mula pa ng pasimula. So ang Panginoon ay may plano na sa atin at lahat ng kanyang ginawa ay ayon sa kanyang kalooban. So yung buhay natin, no? Sabihin mo, ang buhay mo ay nakaplano na. Ayan. Nakaplano na yan. Kasama na ang buhay mo sa isang malaking plano ng Panginoon dito sa mundong ito. Kung iisipin mo, napakalaki ng mundo. Di ba? Ikaw ay isa lamang parang gatuldok na buhangin sa bilang ng tao na narito. So, kung may plano ang Panginoon, kasama tayo doon. Amen? Ayan, kasama tayo sa plano ng Panginoon. So dapat natin yang maunawaan at dapat din naman natin yang pagkatiwalaan. Yan, dapat meron tayong tiwala sa Panginoon.
Ganon din naman ang sabi sa Awit, chapter 138, verse 7 to 8. Yan. Sabi sa 7, bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako. Iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway at ililigtas ako ng iyong kanan. Verse 8, pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin. Ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay. So mayroong katiyakan sa layunin ng Panginoon na higit pa sa ating mga kaunawaan. Kasi may mga nangyayari na hindi natin naiintindihan. Ngunit ito ay ayon din naman sa plano ng Panginoon. So magtatapos ang tatapusin ng Panginoon ang kanyang sinimulan sa buhay mo. Dahil ikaw ay kanyang ginawa, bibigyan niya rin naman ito na naayon sa kanyang plano bilang bagay na magandang katapusan. Ayan. So hindi niya tayo pababayaan o iiwan man. Kasi ang buhay nga natin dito sa mundo ay puno ng problema, puno ng pagsubok, puno ng kahirapan. Ngunit sa lahat ng mga bagay ay kumikilos ang Panginoon. Yan ang ikalawang punto natin sa araw na ito. Ang pagkilos ng Panginoon sa lahat ng bagay. Naniniwala ba tayo dyan? Diba? Hindi lang kumikilos ang Panginoon sa mga blessings na natatanggap natin. No? Hindi lang kumikilos ang Panginoon sa mga mabuting bagay na nararanasan natin. Hindi lang laging nandyan ang Panginoon kapag may mabuting nangyayari sa ating mga buhay. Dahil kahit sa mga pagkakataon na tila hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon, nariyan siya. No? Ibig sabihin kasi, lahat ng mga tao sa mundong ito ay nakakaramdam niyan. No, nararamdaman natin na parang wala ang Panginoon. Kaya nga siguro nagawa yung natutulog ba ang Diyos na kanta, no? Kasi maraming nakaka-relate dyan na pakiramdam nila wala ang Panginoon. Na pakiramdam nila na natutulog ba ang Panginoon. Ngunit pinapaalala sa atin ngayong araw na ito na ang Panginoon ay laging nariyan kahit hindi mo siya nararamdaman. Amen? No, nandyan ang Panginoon sa lahat ng mga panahon, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Kumikilos ang Panginoon sa lahat ng oras, no? Sa mabuting panahon at ganoon din naman sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng pagsubok, ng temptation, ng paghihirap. Hindi lamang limitado ang pagkilos ng Panginoon sa mga magagandang bagay. Ayan. Sabi rin sa James chapter 1 verse 2 to 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at iyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ayan. So lahat ng mga bagay na ating nararanasan, lalong-lalo na yung mga pagsubok, dapat tayo ay maging galak. No? Ikaw ay magalak. Ayan. Maaari ba nating ulitin yan? Magagalak ako. Amen. Magagalak ako kahit ako ay puno ng problema. Diba? Magagalak ako kahit wala akong pera. Diba? Magagalak ako kahit ako ay nahihirapan. Dahil malakas ang Panginoon kapag ako ay mahina. Ayan. Kapag tayo ay mahina physically, spiritually, mas nararanasan natin ang presensya ng Panginoon dahil hahanapin natin ang kanyang tulong. No? Mas nagkakaroon tayo ng reliance sa Panginoon
sa mga panahon na tayo ay mahina. Kasi kapag tayo ay tad-tad ng blessing, tad-tad ng saya, tad-tad ng mga bagay na mabuti sa buhay, maaring mas ma-focus tayo sa mga mabubuting bagay para sa atin, no? Ngunit, ang Panginoon naman ay unti-unti nating nakakalimutan. Yan. Kaya lagi dapat nating paalalahanan ang ating mga sarili. Bantayan din natin ang ating mga sarili, hindi lang yung iba, no? Kasi sabi nga nila, kapag tinuro mo ang muta ng iba, tignan mo rin muna ang sarili mo, baka meron ka, no? So dapat tayo ay magbantay sa ating mga sarili. Yan. At ganun nga, ang mga pagsubok at tukso na ating nararanasan ay may layuning espiritual upang tayo ay magkaroon ng spiritual growth. At ito rin naman ang mga ginagamit ng Panginoon upang tayo ay maging matatag, maging sakdal, at maging ganap ayon sa Kanyang kalooban. Para sa gitna ng pagsubok, kayang-kaya natin yan dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay kumikilos upang magdulot ng kabutihan sa ating mga buhay. Amen? Ayan. Sabi rin sa 1 Peter chapter 5 verse 10, "At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay Siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo." So sa kabila ng lahat ng problema, pagdurusa, ito ay pansamantala lamang. Amen? Ito ay sandaling panahon lamang natin na mararanasan. Dahil sa wakas, sabi nga, sa dulo, ay ang Panginoon din mismo na buong biyaya ang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas, at matatatag sa atin. As long as ang Panginoon ang pundasyon ng ating buhay, no? Dapat maging pundasyon natin. Itayo natin ang pundasyon natin sa bato at hindi sa buhangin na madaling mabuwag. Ibig sabihin, dapat ang pundasyon natin ay nakatuon sa Panginoon at hindi sa mga temporary na bagay, lalong-lalo na sa mga bagay na makikita natin dito sa mundong ito. Dahil ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay nabubulok, nasisira, at pansamantala lamang. Ayan. So, napakahalaga na alalahanin natin ito palagi. Dapat nating paalalahanan din naman ang bawat isa na ang Panginoon dapat ang pundasyon ng ating mga buhay. Ayan. Sabi rin sa Romans chapter 5 verse 3 to 5. "At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, nalalamang natin na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin." So lahat ng kapighatian ay magbubunga ng pagtitiis, pagpapatunay, at pag-asa. Ayan. So dapat tayo ay lubos na magtiwala sa Panginoon. Filipos chapter 1 verse 6, "Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo." Ayan. So lahat ng mga bagay na sinimulan ng Panginoon ay tatapusin niya na naayon din naman sa Kanyang kalooban hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ayan, sa Kanyang muling pagbabalik dito sa atin. Kaya malinaw na ang Panginoon ay may layunin sa ating buhay at ang layunin na ito ay para sa ikabubuti din naman natin.
At sa lahat ng mga panahon, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng pighati, nariyan ang Panginoon kahit hindi natin siya nararamdaman. Kaya, ang pangatlong bagay na ating pag-uusapan ay ang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ano ba ito? Sino ba ito? No? Ang mga tinawag ayon sa layunin ng Panginoon ay ang mga nagmamahal sa Kanya at ang mga sumusunod sa Kanyang kalooban. Tayo ba yun? Tayo ba yun? Amen. No? Dapat naisin natin na maging tayo ito. Ano? Tayo ang nagmamahal sa Panginoon at tayo rin naman ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Dahil tayo ay tinawag upang maglingkod at magbigay kalwalhatian sa lahat ng aspeto ng ating buhay. No? Dapat ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay glorifying sa Panginoon. No? Lahat ng mga bagay dapat ay para sa kadakilaan ng Panginoon. Ayan. Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So mayroon na tayong dapat na, kumbaga meron na tayong blueprint, meron na tayong dapat sundin. So ano na lang ang dapat natin gawin? Edi, sundin na. Ayan, alam na alam yan ni Uncle, no? Ni Pastor Alex, na kapag ang blueprint ay hindi mo sinunod, ano ang possible na mangyari? No? Kasi nakaplano na yan eh. Maaaring magkaroon ng mga komplikasyon in the long run. No? So, meron din na tayong mga dapat sundin na naayon sa kalooban ng Panginoon. Ang dapat na lang natin gawin ay sumunod. No? Lahat ng ito ay naisulat na. Lahat ng ito ay nakalagda na dito, no? Sa Bible. Dapat lamang tayong magpaalalahanan muli palagi, no? At paalalahanan mo rin ang iyong sarili sa mga bagay na ito. Dahil tayo ay nilalang ng Panginoon para sa mabubuting gawa, no? Ang ating mga buhay ay may layunin na gumawa ng mabuti at magbigay kalwalhatian sa Panginoon. So ito ay isa sa mga inihanda ng Panginoon para sa atin upang lakaran. Ayan. Ganon din ang sinabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So ang pagkatawag sa atin ay hindi ayon sa ating sariling gawa, no? Kundi ayon sa layunin ng Panginoon na siyang gumawa sa atin. At ang Panginoon din naman ang naglagay ng banal na pagkatawag sa atin. So hindi nga aksidente na tayo ay sama-sama ngayon, no? Dito sa Smyrna Christ Church. Napakaraming proseso ang nagdaan, napakaraming pagkakataon ang nangyari na tayo ay tumigil, tayo ay nagbalik, tayo ay tumigil at nagbalik din naman. Hanggang sa ngayon, tayo ay sama-sama. No? Ito ay naaayon din naman sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang mga bagay na ito ay ginagawa ng Panginoon upang tayo ay mas maging matibay pa. Dahil nagkakaroon ng confirmation sa ating faith sa Panginoon. Dahil maaari ang pagtigil mo sa una ay sa oras, ngunit ngayon nagbigay ka na ulit ng oras sa Panginoon. No? Maaring nagkaroon ka ng mga katanungan na hindi nasagot, ngunit ngayon ay hinahanap mo muli ang kasagutan dahil may nag-udyok sa'yo. No? Maraming mga ganitong bagay. O meron din namang mga pagkakataon na may maraming mga testimony, no, na
Alam niyo yung ah, burnt toast theory? Yung nasunog na tinapay na teorya. Alam niyo po ba ito? Hindi. Ito yung yung dahil pagkagising mo sa umaga, kumain ka ng breakfast. For example, Filipino style na lang. Nagluto ka ng itlog, ngunit may tumawag sa cellphone mo. So, sinagot mo muna yung cellphone mo. Tapos, nasunog yung itlog. Papasok ka na, 7:00. Ang oras ay 6:50. Dahil nasunog yung itlog, di nilinis mo pa, inasikaso mo pa, hanggang sa na-late ka na. Ngunit yung dahilan pala ng pagka-late mo, yung bus na sasakyan mo ay na-aksidente. No? Dahil nangyari itong bagay na ito, hindi ka nasama sa aksidente. May mga ganitong pagkakataon, no? At tinatawag nila na burnt toast theory. Ayan. Na binibigyan nila ng kahulugan ang mga ganitong bagay. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ito ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Para sa kanila, napakabuti ng universe sa atin. No? Ngunit dapat, hindi natin ina-address sa universe, kundi sa gumawa ng universe. No? Kasi iniingatan tayo ng Panginoon sa mga ganyang bagay. So yung mga bagay talaga na nangyayari sa ating buhay ay naayon sa kalooban ng Panginoon upang tayo ay makaranas ng kanyang kabutihan. Maaring yung nararanasan mo ngayon ay magdulot din naman ng isang bagay na hindi mo inakalang mangyayari. No? Maaring nangyari na rin yan sa ating mga buhay. No? Na mayroong isang bagay na talagang lugmok ka. No? 5 years ago. 4 years ago. Ngunit ngayon, parang blessing in disguise na tinatawag. No? Na kung hindi siguro nangyari sa akin itong bagay na ito, hindi ganito yung buhay ko ngayon. No? Maaring wala ka pa dun sa oras na ito. Maaring hindi mo pa ito nalalaman. Ngunit pagdating ng panahon, kaya pala. Ganon ang iyong masasabi. So, napakabuti ng Panginoon dahil may mga ganyan tayong bagay na nararanasan sa ating mga buhay. Dahil nga, tayo ay tinatawag ng Panginoon ayon sa kanyang layunin. Ayan. Ganon din naman ang sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Panginoon, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yan. So tayo ay hindi tayo parte ng Israel. Ngunit tayo ay after ng pagkapako sa krus ni Hesukristo, tayo naman ay sinama na upang tayo naman ay tinawag na rin naman upang maging parte ng kanyang kaharian. No? At isa rin naman tayo na mga kasama na tinawag upang ipahayag ang kanyang karangalan at magbigay ng liwanag sa Panginoon. Dahil nga tayo ay tinatawag tayo na salt and light of the world. No? Dahil tayo ay tumutulong sa Panginoon upang maibahagi ang mga mabubuting balita na nais niyang marinig ng lahat ng mga tao. Hanggang sa kahuli-hulihang tao na makarinig ng kanyang salita at ganun din ang panahon kung kailan siya magbabalik. Yan. At huling bagay na dapat nating tandaan bilang naintindihan naman na natin ito na may layunin ng Panginoon sa atin, paano tayo tutugon sa layunin ng Panginoon? No? Paano tayo susunod sa purpose na ibinigay ng Panginoon sa atin? No? Ang pagkilala sa layunin ng Panginoon ay nagdadala ng malaking responsibilidad sa ating mga buhay. Amen?
No, kapag nalalaman mo na yung purpose mo, nagkakaroon ka ng responsibility to do it. Nagkakaroon tayo ng responsibilidad sa ating mga buhay na sumunod ayon sa kalooban ng Panginoon. So paano tayo tutugon sa kanyang tawag? Ito ay isa sa mga paalala na isinulat ni Apostle Paul sa Filipos, sa mga taga-Filipos. Now, Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Ang sabi niya dito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Tatapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. So ang pagtugon natin sa tawag ng Panginoon ay nangangailangan ng pagsisikap at pagpapatuloy. Anong laging sinasabi ni Brad Derrick? Mag-focus tayo sa ngayon, hindi sa nakaraan. At ganoon din naman, kung ano ang ginagawa natin sa ngayon ay makakaapekto sa mangyayari sa hinaharap. At hindi natin kontrolado yun, no? Sa awa ng Panginoon ay tinutulungan niya tayo na magawan ng paraan ng mga bagay na nangyayari ngayon. No? Nagdesisyon ka na umattend ngayon sa ating pagsasama-sama ngayong linggo. Hindi mo pinabayaan ang pagsasama-sama o pagkakatipon. So, check ka na agad dun, no? Check ka agad sa kalooban ng Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin na dapat gumawa ka ng checklist, no? Sa mga mabuting ginagawa mo. Dahil mag-focus ka na ngayon sa mga bagay na ginagawa mo. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng point system. No, dapat itong mga bagay na ito ay nagiging automatic lang, no? Hindi ka self-conscious na, uy, dapat ko itong gawin, dapat ko itong gawin, dapat ko itong gawin. Tama rin naman. Pero, dapat ang focus mo ay sa kalwalhatian ng Panginoon, hindi sa kalwalhatian mo. No, na dahil lang ginagawa mo ang mga bagay na ito, nais mong isipin ng mga tao, oh, ginagawa ko to no? Ganon. Oh, sisimba ako linggo-linggo. Diba? Oh, check ko to, check. Nagbabasa akong Bible. No? Hindi ganon. Dapat, ang mga bagay na ito ay hindi para sa ikatataas mo, no? Hindi sa pagdadala ng bangko, no? Hindi sa pagtataas o pagyayabang. Ito ay dapat ginagawa mo dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Dahil ito ay nakakapuri sa Panginoon. Dahil itong mga bagay na ito ay naayon sa layunin ng Panginoon. Ano pa ang sabi? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. So ang pag-ibig ng Panginoon ang pumipilit sa atin upang tayo ay mabuhay, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa atin. No, ang ating buhay ay dapat sumasailalim sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoon ay pag-ibig. Sabi rin naman sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18, magalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So ang kalooban ng Panginoon ay tayo ay dapat magalak lagi, no?
lagi-lagi, manalangin ng walang patid, at magpasalamat sa lahat ng bagay. Ang ating buhay ay dapat puno ng kagalakan, panalangin, at pasasalamat. So sabi nga kanina, araw-araw, Araw-araw, magpupuri, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, di ba? Araw-araw nasa presensya ng Panginoon. Ayan. So, ang paglalakbay natin all throughout sa ating mga buhay ay dapat alalahanin natin ang layunin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay naglalayon ng mabuti para sa atin at nariyan siya palagi sa atin kahit anumang pagsubok ang nararanasan natin. So dapat tandaan natin yan, Ipaalala natin sa ating sarili at ipaalala natin sa ating mga kasama. Amen? So, ayan, sana may apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Magandang umaga sa ating lahat at magandang umaga sa Panginoon. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.